And welcome ulit sa panibagong video natin dito kay Honda Giorno Plus 125. So mga idol, may mga nag-comment sa videos natin nung last na kung malakas daw ba ang ilaw ni Honda Giorno, kasi nga may mga nabasa sila na review na mahina nga daw ang ilaw ni Giorno. So ngayon papakita ko sa inyo mga idol, no? Wait lang, center stand pala natin. And may mga nagtanong din kung maingay ba yung makina ng Honda Giorno. Siguro pinagbibisan nyo isa sa PCX and sa Honda Click, no? Ayan yung ilaw niya mga idol, low beam. Start natin. So yan yung low beam niya. Ewan ko kung kita nyo ng maganda ba, kasi sinadya ko na gabi. may dagapan dumaan. Sinadya ko gabi mga idol para makita nyo talaga. Ito naman yung high niya. So para sa akin, kung subdivision and city ride naman yung place nyo, kung nasa city kayo, goods lang naman siya. And lalo na kung province, no, kagaya dito sa amin, kasi syempre madidilim yung lugar dito. So kung mas madilim, mas maliwanag yung ilaw ng motor nyo, no? So para sa akin, goods lang yung ilaw ni Giorno. Pero pag sa mga mahihina na yung mata sa gabi, syempre I think kailangan nyo ng MDL. Pero ang problema natin, para sa mga Giorno users, saan natin ilalagay dito yung MDL? So wala pa akong idea kung saan bagay dito ilagay. Siguro soon magkakaroon ng mga bracket kung saan pwedeng ilagay. Tapos sa makina naman niya mga idol, pakinggan nyo na lang. Ayan yung tunog ng makina niya. Gustong gusto ko talaga yung taillights nito mga idol. Napakaganda. Napaka-pogi niya talaga. So ayan yung tunog ng makina. All stock to. Ilan na ba odo? 156 odo na tong Giorno natin. So ayan, yung tunog ng makina niya mga boss ay parang kagaya lang din sa Honda Click, no? Medyo iba lang yung buga. Siguro kasi 4 valve to. Tapos yun, ina-night ride natin siya ngayon. And ang isa pa sa napansin ko sa kanya mga boss, kaya hindi ganoon kaingay yung makina niya, unlike sa Honda Click, kasi siguro nababalot ng kaha yung makina niya, no? Unlike sa Honda Click, ano na siya, tawag dito, open lang yung makina niya, kaya siguro mas maingay. Kasi nga naka-click din ako dati. And bago pala yun, maraming salamat sa mga nag-subscribe, no? Comment kayo sa baba mga boss kung taga saan kayo, para malaman ko kung hanggang saan na ba umabot yung video natin. So yan, palabas tayo ngayon ng subdivision namin. And yun nga pala, in-install na natin yung side mirrors natin. Kasi nung last time, ang totoo niya, nung pagkagaling kasi sa casa, di ko muna siya pinakabit. Kasi gumawa ko ng bukod na video na ASMR ba, yung ako yung nagsisetup nung Honda Giorno natin. Right, so ngayon, eto, tumatakbo tayo na nasa 40 to 50. Yung niya mga idol, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa inyo, mga boss ba, mga idol, mga sir. Siguro mga idol na lang, no? Tawag dito, sa acceleration niya, para sa mga nagtatanong, sa unang birit nyo, yung arangkada ba, hindi siya ganun ka-aggressive or hindi siya ganun ka-torque, no? Unlike sa Honda Click, diba? Pag sa Honda Click, kakaunti lang yung delay niya. As in talagang, ba't baliktad yung liko niya? Doon siya nag-flasher sa kabila. Kala niya siguro nanguhuli yung mga nakatambay doon, no? So mga boss, ang height ko nga pala ay 5'10", tapos ang kilo ko ay 80 plus. And may backride ako ngayon, may OBR tayo. And ito, highway gaming tayo mga boss. Ayan, kita nyo naman siguro sa camera natin. Tapos top speed ko nito kaninang umaga sa last video natin is 107. Solo lang ako noon, wala akong angkas. And ayoko naman mag top speed ngayong gabi kasi delikado. So yan, rolling lang tayo mga boss nito. Yan. Kung tatanungin nyo naman ako sa takbo ni Giorno, sold na sold ako mga bossing, no? And sa fuel consumption niya, sold na sold. And alam nyo, ang pinakagusto ko dito mga boss, talagang pinaka nagustuhan ko kay Honda Giorno is yung suspension niya. Bukod sa looks, no, modern classic looks na napaka-pogi, ay yung suspension niya. As in talagang sobrang quality. Kasi kanina, angkas ko tong jowa ko, tapos yung kapatid niya, tapos may bata pa kami dito. Malapit lang naman yung binahe namin. Malapit lang naman siya.
apat kaming sakay, and sa mga ganitong daan na talagang gumagano-gano, no, napakaganda ng bounce, putik. Hindi ko nga alam kung kailangan ko ba bang palitan siya ng suspension, no? Kasi kung magbe-base ka sa loops, yun, siguro magpapalit ka ng suspension. Pero kung sa performance itong stock niya na suspension, goods na ako dito mga boss. Talagang sa lahat na nagamit ko ng motor na bagong release ngayong taon na to at ng mga nakaraang taon pa, Honda Giorno, the best sa akin yung suspension niya. As in solid. Bukod yun sa looks and sa riding position, syempre automatic yan, pero may mga automatic din na hindi maganda yung riding position. Eh napakaganda niya talaga mga bossing, no? And sa 101,900 pesos na SRP niya, sulit na sa features, looks, and performance. Sobrang solid. And kung isa ka man sa mga gustong makabili ngayon ng motor na to, sana makakuha ka and mabili mo, kasi sobrang sulit. At isa pa sa pinaka gusto ko dito mga boss, siguro bago pa siya, kaya masyado siyang mainit sa daan. Talagang lilingunin ka ng mga kapwa rider na kasama mo, no? Para siyang Honda Dio, yung Dio na ginagamit ko. Unique pa siya ngayon eh. Hindi ko lang sure sa mga susunod na buwan or taon, kasi syempre dadami na yung magkakaroon ng Honda Giorno, no? So modern classic, siguro pansinin pa rin, no? Kahit ilang buwan or taon pa yung dumating, no? Hindi siya papatalo sa Vespa, sa ano pa ba mga classic na automatic ngayon. Yung KR ko, mas maano nga lang yung KR ko mga boss, no? Mas attention seeker lang siya, kasi yung KR, tunog pa lang niya is talaga namang mapapatingin na yung mga tao. Pero sobrang solid itong Honda Giorno mga boss. Recommended na bilhin nyo to sa market ngayon. Isa to sa mga pinaka best buy ngayon na scooters and motorcycle na available sa market natin. Congrats kay Honda, kasi nakapaglabas na naman sila ng isang napakagandang unit. Kaya kung mapapansin nyo, ewan ko lang kung kita sa GoPro natin, yung ilaw niya dito sa sa highway, since masyadong maliwanag, hindi siya ganun kalakas. Pero kung nasa probinsya kayo, medyo magubat, ganyan, ayun, may best pa tayong naspatan doon. Pero para sa presyo and sa specs and performance mga boss, goods na goods si Giorno, no? Quality talaga, forma, wala akong masabi. Yan lang talaga, napansin ko dito yung angkasan niya mga bossing ko. Kapag yung paa ng angkas medyo gumagalaw-galaw kasi siya eh. Kasi flat siyang ganun, di ba? Pero yun lang naman talaga, yun lang niya talaga yung nakita ko sa kanya na hindi okay, kasi nga parang malalaglag yung paa ng angkas. Pero kung marunong naman siguro yung umangkas yung angkas mo, eh goods naman, no? Pero overall performance, grabe, wala akong masabi. Sa pag niya, arangkada niya, wala kayong masyadong mapipil na gigil, di ba? Sa Aerox, pero 150cc kasi yun eh. Wala siyang masyadong gigil. I think dahil sa bola niya, baka masyadong mabigat yung bola niya, kailangan magaan ng konti. Lalo kung yung mga daan sa inyo, depende kasi yan mga boss, no? Sa pagkakarga ng motor, sa pagkakalikot ng mga panggilid, ganyan, sa pag-upgrade, depende yan sa mga road conditions na palagi niyang dinadaanan, no? Para sa akin, since sa amin bihira yung mga street na ganito na masyadong mahaba na pwede kang rumatrat ng sobra, I think pwede akong maggaan ng konti ng bola para makuha ko yung power niya sa unang bunot, no? Yung parang ganyan ba, oh? Ayan, oh. Medyo kasi siya eh, medyo hindi siya ganun ka-aggressive. Siguro kapag ka naggaan tayo ng konti ng bola, yung makukuha natin. Ang problema naman, yung dulo natin mababawasan. Yung dulo ng takbo yun mga boss, kasi sa mid tsaka sa dulo okay na okay siya. Yun nga lang yung sa arangkada. Pero kasi itong motor na to, modern classic, ginawa siguro to para comfort, diba? Comfort, which is talaga namang nakuha ni Honda yung comfort sa takbo, suspension nga yan. Sobrang solid mga bossing ko. And yan, para sa mga nagtatanong nga pala kung taga saan ako, taga Laguna ako mga bossing, no? Kung malapit kayo dito, Santa Cruz, Laguna, buo tayo ng Giorno Club or ng grupo ng Giorno. And yun,
Ewan ko kung ano pa bang explain natin. Pero kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo sa comment section mga bossing. And thank you nga pala sa mga like ng videos natin. And syempre maraming salamat sa mga nag-subscribe, no? And dyan mga boss, siguro dito ko na puputulin yung video natin. Alam ko medyo nakakabitin, pero comment lang kayo sa baba kung gusto nyo na mas mahabang video, and kung ano pa mga topics at tanong nyo tungkol dito sa Honda Journey na to. At gagawa natin ng video yan. Alright, so ride safe sa inyo lahat palagi, and I love you all mga idol.